yung paratang ko kay Lisa Marcos, against na kanil Hubert Guevara at Ivan Uy, Ivan Uy. nasa affidavit yan. It's a Yes. 15-page affidavit. Nasa wall ko yan sa aking Facebook account. Nakapin yung post. And you can download it and you can read it for yourself. Para maliwanagan kayo. I tried my best to use plain English language. Kasi alam ko yung audience ko is hindi naman ako pwedeng mag-Tagalog doon kasi nahihirapan ako mag-Tagalog. It's easier for me to speak in English than to relate these facts in Tagalog, which is not my mother tongue. Kasi Bisaya naman ako. So, I hope you can understand that because I wrote this as plainly as I can and as detailed as I can. Although meron ako mga facts na tinago, just in case, tulad ng meeting ni Lisa Marcos kay Cesar Flores. Tinago ko yun. And eventually, nagamit ko yun laban sa kanila. 3 meeting yan. So, na-file yan nila General Rio, Frank Isaac, Colonel Odonio, at si Gus Lagman doon sa disqualification laban kay Smartmatic. So, it's actually part of the records of the case. Nandun yan. In fact, nung nag-hearing sa COMELEC, nandun and ako. Because as a witness, dapat akong i-cross-examine nila, di ba? Yung sinumpang ang salaysay ko, pwedeng direct examination na yon o nilatag ko na lahat. So, yung cross-examine me, in fact, sinabi ng abogado nila, andito si Glenn Chong, tanungin nyo. And nobody dared to ask. Kung mahigit 1 dosenang abogado sila lahat doon, nakalaban namin. Nakalatag na yan for 6 months, hindi 1 year. 6 months pa lang kasi September 2023 yun. September gali. Actually, a little over 6 months kasi September 11 ko ginawa yon. Ang date ng affidavit, September 12 final sa COMELEC, September 13 kami nag-press conference. Hindi muna ako nagsalita sa media until na-file yung affidavit ko tungkol sa meeting ni Lisa at Smartmatic. So, ngayon, Ate Claire, mga kababayan, eto, sinagot na natin si Congresswoman Garin. What are you going to do dyan sa Kongreso? Because this is a public issue, kaya nga ako nababot sa sampal-sampal ting eh. Di ba? Okay, bago tayo bumalik dyan, para hindi ko lang makalimutan. The other part na pwede ilatag din natin yung tamang konteksto, si Congresswoman Janet Garin ay House Majority Floor Leader. So siya yung House Majority Floor Leader. So in other words, siya yung leader ng mga congressman na nasa majority. Kasi di ba, yung House of Representatives, dalawa yung bahay kapulungan ng Pilipinas, yung Congress. Pag sinabi mong Congress, dalawa yan. The Senate and the House. So dalawa yan sila. Now, within each house, dalawa din yung grupo. Sa Senate at sa House, dalawang grupo yan, the minority and the majority. Yung majority, yun ang kakampi ng Senate President or Speaker of the House. Yung minority, ito yung mga kalaban sa kabilang side. So, so ito yung opposition. Yes, that's the right term. So, sa House of Representatives, meron tayong majority caucus. Ito yung mga kampi ni Tambaloslos kasi siya yung speaker dyan. So, tapos yung opposition, si Franz Castro, sila yung minority. So, bawat caucus, meron niyang leader. So, si Janet Garin ang majority floor leader. Ewan ko kung sino ang minority floor leader. So, kung majority floor leader ka, sidekick ka ng speaker. Pinagkatiwalaan ka. Kung na ikaw yung taga-latigo sa mga congressman sa majority, whip ka, ikaw yung whip. Ikaw yung taga-latigo sa kanila para they will toe the line. So in other words, si Congresswoman Janet Garin is closely associated with Tambaloslos. So kaya siguro siya ang inatasan na sagutin mo yan si Glenn Chong because they cannot afford na merong Glenn Chong dyan na sampal-sampalin ng si Lisa Marcos back-to-back pa. So, naghanap sila ng sasagot at babae kasi ang pinapakita nila, Ate Claire, mga kababayan, paawa effect. Paawa effect yan. Itong kay Lisa Marcos, moves yan dilawan moves. Paawa effect and underdog. Siya yung underdog kunyari. Ma-underdog ba yung babae o kaawa-awa ba yung babae? Underahas, no? Nanununtok ng kanyang asawa.
na di umano ay Nananapak. Pangulo ng Pilipinas at Yes. nananakal ng pobreng empleyado sa Empleyado. harap ng maraming tao na nandun ako. Yung doon tayo sa sinasabi niyang bad example. Sinagot ko na yan kanina pauna at i-clear bago tayo nag-live. Sabi ko, ang pananampal kay Lisa Marcos, back to back, especially in a political speech, because that was a political speech, in a political rally, o rally yun, whether you call it a prayer rally, it's political in nature. Kasi, kasi tinitira si milyonaryo, political ang motibo doon. Ako, politika ang motibo ko. Yes. So, it's a political rally, it's a political speech, and then, mga kababayan, sa tingin nyo ba masasampal ko si Lisa Marcos ng totoo? Baka ako mapatay ng PSG. Yeah. In other words, it's a figure of speech. Yes. It's a figure of speech. When I mean, nasasampalin kita back to back, I will make you accountable for your moral and ethical lapses, if not illegal acts. Yun ang ibig sabihin nun. At any rate, okay, ganito. There's a difference kung ang motibo ko ay personal. Diba? Yes. For example, ininsulto ako ni Lisa Marcos. Sasabi ko, sasampalin kita. That is not righteous indignation. Kasi personal yan eh. Pero pag sinabi mong righteous indignation, yung anger mo, yung galit mo, nagmula sa isang action ng isang tao, denoting profound moral lapses. Profound moral lapses. It's profound. Kayong lapse niya, yung pakikipag-meeting sa Smartmatic, sinabi ko, hinabol niya ang Smartmatic 3 beses. Nakipag-usap siya sa may-ari ng Smartmatic. And then, nanalo ang kanyang anak, nanalo ang kanyang asawa, and then tingnan mo yung ebidensya nila General Rio, yung TN Trio. Minipula. It strongly appears, na minipula yung election results. So, nagtugma yung pag-aamin ni Lisa Marcos sa akin at yung extraneous evidence mula sa Commission on Elections. Yes. So, tapos ito na. That's the basis of my righteous anger. Kasi pinipilit nila ako na i-sideline. I-sideline para hindi lumabas. Di ba? Para hindi lumabas. Nililimit nila ako sa social media. Hindi minimension yung issue ko sa kanya sa mainstream. Kasi bayad niya. Tapos, kinakasuhan niya ako sa IBP every time mag-speech ako. Kasi sabi ko, di ba, pangalawa na yun eh. Pag speech ko sa Davao, kinasuhan ako. Pag speech ko sa Cebu, kinasuhan ako. So, it's a naked attempt, it's a brazen attempt to stop me from talking. This is a public issue. Kaya nga, this is righteous indignation. So, that's the context na sinabi ko yon. Hindi pambabastos yan. That's a righteous indignation. And there's no better example than Jesus Christ himself. Sinuntok mo ang di umano, sinabi ko di umano kasi di talaga ako believe na si Marcos ang totoong nanalo, pero dinagdagan ng boto, hindi na yung katanggap-tanggap na resulta. So, di umanong Pangulo ng Pilipinas, sinuntok mo sa mata. Sige, lubusin na natin. Sino nagkwento sa akin? Si Ivan Uy, secretary ng DICT. I remember very well. Alam nyo na. Ako ang nagsumbong kay Ate Claire. Ako ang nagsumbong kay Ate Claire about that. Nag-meeting kami sa Wolfgang Steakhouse. Nag-meeting kami sa Wolfgang Steakhouse dito sa Ortigas. Diyan sa podium. Si Ivan Uy ang nagsabi sa akin, secretary ng DICT. Sinuntok ni Lisa si Bongbong Marcos sa mata. Sabi ko, nasaan ka? Nasa harap ko. Tapos tawa-tawa pa siya. Remember, Lisa, tumatawa-tawa pa si Ivan Uy sa'yo. Sa kalagayan ninyo. So, nakikita mo, babae, pero kung umasta, daig pa ang lalaki. So, yun mga kababayan, may moral of may lesson yung story na yan. Be careful with wish. Be careful with what you wish. You just might get it. And this time, you will get it. You will get it, yeah. They will get it. Hindi tayo. At kailangan namin ng suporta ninyo. Suportahan po natin itong inisyatiba natin. It's a new avenue for us na mas marami pang Pilipino ang makakaalam tungkol sa issue ng pangmamanipula ng election system natin gamit ng Smartmatic. At ang center of it all, si Lisa Marcos. Yes. Si Lisa Marcos, ang sentro ng lahat. Siya ang national problem, sabi nga ni Attorney Glenn. Kaya ang national problem dapat nang gurgurin at wag nang paabuti ng Pasko.